It's not free? No, it was extra charge. Okay. Asan dito? Sabaw. Yes, about. $5? No, the small one will be 250. $250? Yeah, sige. Ilang And then minutes? Sinigang pa, nilaga. Ha? Sinigang or nilaga. Nilaga. That'll be like 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes? Okay. Sure. Sarap ng masahe. Talagang hard massage na wala yung sakit dito sa back, sa lower back ko. Talagang diin na diin yung siko nung therapist. And then, hindi ko na malayan. Humihilik na pala ako. Tumutulo na yung laway ko habang minamasahe. Walang Diyo. Ramdam ko parang may ano dito, parang iba ang lasa. Yung pala, yung laway ko na. Kasi nakadapa ka ngayon. Kaya pala, sabi nung therapist, sabi niya, do you need tissue? Pagmatan ako, kay gising ko lang. Na ako karon diri sa Saskatoon. Nagbiyahe ko kahapon from Winnipeg up to here. Nganong naanang buga sa Saskatoon? Bakit ka nandito na naman sa Saskatoon? Sa buong January na aking biyahe, buong January, lahat lagi ako nagsisimula ng aking load from Saskatoon. January 2, yung aking load from South Carolina, diniliver ko dito sa Spirit Woods, yung muntik akong mabusan ng krodo. Second, yung Virginia, yung muntik akong makabangga ng nagtutuwing sa Virginia. Ngayon, bumalik ulit ako dito. Yung aking load naman ay galing ng Bulin. Binaba ko rin dito sa Saskatoon. Ngayon, naanapog ko dire sa Saskatoon. Kay tungod ang akong truck, dahil yung aking truck kinahanglan yun siya. I don't know, wow kabalo. Nganong ang iyang safety, mahuman pa ang iyang safety by July 2024. Na safety siya dito sa Winkler, Manitoba. Nagpa-safety ko dito. Pagkat lang kailangan ko yung muta. Karon, nitawag sila sa kuha, yung sila Mark. Dala imong truck diri sa Saskatchewan kay hapit na siya ma-expire ang iyahang safety. Kung nga, ipicturean ako akong safety sticker. Sabi ko, July pa man siya mahuman. Unsay hapit na mahuman ang safety nga July pa. Siya nga kay imong truck, yung truck mo ay Saskatchewan truck, 6 months lang talaga ang kanyang safety inspection. Kahit pa nagpa-safety inspection ka outside ng Saskatchewan, 6 months lang talaga. So kailangan ko siyang ibalik ngayon dito sa Saskatoon. But now, alas 7 pa lang ng umaga ngayon dito. Bago ko siya ipasok sa opisina namin, kasi maraming gagawin to. Windshield, everything. Then kasama na rin ang check-up ngayon ng truck para gagamitin sa ice road. Lahat na i-check na nila. Then kukuha na rin ako ng aking mga gamit, mga tools na dadalhin ko sa ice road.
At bago ko nga siya ipapasok ngayon, dadalhin ko muna sa truck wash para mahugasan. Kay ang truck bulingit kayo. Grabe ka bulingit. Murag ka bulingit, parehas sa kabulingit sa driver. So karon personal conveyance, maupay pagmata nako. Ay mo sige glam-lam guys. Maupay yung pagmata nako. Labi ka kung hinanok, dili kayo kuan, dili kayo bugnaw ang temperatura karon. Nindot ang temperatura, ambot lang kumadayon ning yawa ning episode. +3 ang temperature karon dire. Anyway, na ko yung mga videos. Wag ko nahibalo, hindi ko alam kung anong nangyari. Mahina yung aking boses dito sa front. Ikaw ba? Ano na sa bag-o ning nga GoPro, but I don't know. Siguro man kung I don't know ni, wa ko kabalo nganong hinay niya akong boses. Ikaw lang ang pag-ibig sa buhay ko. Ngunit bakit ka naman ganyan? Walang tiwala sa akin. Mahal naman kita. Tunay ito aking sinta. Hindi kukupas kailan pa man. Kahit itanong mo kanino man. Dito tayo. Mahal kitang talaga. Ma'am Colleen, good morning. Hi. Marco 1447. Yeah. I need a truck wash because the truck would be inspection today. Okay. Line up door number 1. First One is here? door. Here? He's in the he's that door. One is at the far corner. It's so open. I just have one guy here until 7:30. I can wash You want to start? because I can. That way you can go on? Yeah, I can go on. I can start at 8. Yeah, Right yeah. here. Watch out, this is gonna drip on your head now. Now it's warming up. As it goes down the top, it starts. You're gonna get a shower. Now the water drips off. Yeah. Okay. So nandito yung may-ari ng kapatid ng may-ari ng Q-Line. Siya yung in charge dito. Wala pang tagahugas pero ako nang maghugas ng truck. Yes, ako maghuhugas ng truck. Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. The neon lights in the fast lane life, riding high, reach
reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. So empty deep within. Where did I go wrong? Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I lost my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Pinapalitan nila yung aking windshield, kasama yan sa safety inspection, kaya bago na naman. Okay guys, dito tayo sa labas ng yard. So papakita ko sa inyo itong truck. Ito bago pa to, brand new, 1545. So mga 15 na truck, bago yan. But ito I think na ditch ito, so ginagawa na nilang binibili nila ng Q-line para kahuyan mga headlights pag may nasirang headlights sa mga truck. Ito yung hitsura niya. Makina nito, ayos pang, wala na, kinahuyan ng makina, kinuha ng turbo. Dami ng kahoy dito. Kahoy, yung kinakahuyan na nila. Ayun, wala na. Hinalungkat na nila lahat. Yan, pag may mga spare parts na kailangan sila, dito nila kinukuha. Wala nang manubela. Sayang naman to, nandun pang radio. Gusto niya yung radio? CB, wala nang mga upuan. Yun ang manubela, tinanggal. So may mga truck kami na mga nadidisgrasya. Wala na. 15 model. Tapos meron pang isa. Ito na disgrasya din to. May mga kahoy pa nga sa likod. Ano to siya, yung sa tawag dito. Hindi to siya sa deck side dahil ang deck. Hindi to siya deck. Yung mga deck mayroon siyang mga kadina sa likod, may head crack. Sa bulk to ng mga truck. So okay pa yung EPU. Yung isa wala nang EPU. Ito tinanggal na yung step. Ito kukunin ko pala to. Ito pang maganda to pang sa paa. Hihingin ko yan. Ito bumangga siya. May mga danghag din na driver. Yung meron niya. Pero ito kumpleto pa. Nandiyan pang radio, ilag, upuan. Yung harap lang niya. Pero ito hingin ko kay Andreas to. Kunin ko. Isang tornilyo lang yan. Para sa yan, ang purpose niyan pag akit ka sa truck, gaganyan mo yung paa mo. Lalagay ko sa akin truck. Wala na, kalansay namin. Kinakahuyan na nila. Pero ito, ang kanyang bago pa rin to o bago nga, dalawang bago, 1563. Aray, yawa.
Ito 1545, dalawang brand new na 15 model. Wasak. Yan o. Sa bulk to siya, bulk. Tanghaga po sa driver na sayang kayo. Lalagyan ng chain. Maraming spare, maraming truck na nakapark ngayon. Ito ay mga bulk to, mga walang, may bulk, may deck side. Pero pipicturean ko muna yun kasi kukunin ko yun, hingin ko sa aming chief mechanic. Kasi pupunta ako ng ice road. Yung sapatos mo na snow para malinis siya. Pipicturean ko lang. Kusingin ko sa aming ship mechanic. Sayang. Nandito ako ngayon sa Highway 11 Circle Drive, and then doon ako magpapamasahe sa may Confederation Drive. Tapat yata yun ng Superstore dito sa may Saskatoon. Okay, nandito. Na may sa likod ng sa likod pala nito merong Filipino restaurant dito sa likod. Ayun yun, yan, tanda ko na yan. Ciao muna ako. Go ahead. So yung aking muscles nandito lang din sa area na to, but hindi ako sure kung saan banda. Mamaya ko naiisipin yan katapos kong kumain. Yun nga, sabi ko, chow muna ako dito sa loob. Caesar's Cakes and Cafe. Okay. Menu nila. Kumain na kami before dito ni Kevin, si Pinoy Maniho. Lechon silog. And how would you like your rice and food? Hindi siya masyadong yung medium lang. So over medium? Yeah. Oh, Meron. do you want it like runny? What is that? Like runny? Like this one is sunny side up. Oh no, I don't like this one. And then do you want it like cook? Or Cook, yeah. Like over hard? Not over hard. Not over hard. Over easy. Over medium. Over medium, yeah. Yeah, and then meron kayo sabaw? Sabaw? Yeah. Sabaw will be this one. No, it's not free. No, it was extra charge. Okay. Asan dito? Sabaw. Yeah, sabaw. $5? No, the small one will be $2.50. $2.50? Yeah, sige. Ilang And then minutes? Sinigang pa and nilaga. Ha? Sinigang or nilaga. Nilaga. That'll be like 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes? Okay. Sure. 5 to 10 minutes. So guys, habang hinihintay ko yung aking pagkain ngayon, shoutout ko lang si Randy Consolar sa kanyang misis na si Jima Consolar dyan sa Jeddah, Saudi Arabia, and si Susan Moreno. Ingat Marco, all anak. Wow, salamat ng marami. Tinatawag akong anak. Always watching your journey. Sana makabalik ka sa Alaska. I am from Toronto and always watching your vlog tuwing upload mo. Shoutout naman ako sa Susan Moreno from Toronto, and you're right, senior citizen na ako. Shoutout po Ma'am Susan. And mamaya sasagutin to si Ernst Servito. Si Angelina Idiza, paborito kang panoorin ng asawa kong si Armando Idiza. Truck driver din siya at ngayon nagta-tricycle na lang dito sa amin. Kung meron lang kaming pera, gustong-gusto namin makapunta ng Canada para mamasukan driver by Marco from Alaminos City, Pangasinan. Palagi kaming nanonood sa iyo sa vlog. Shoutout kay Armando Idiza at saka kay Angeline Idiza at saka si Ivana QC4YV. Idol, tanong ko lang, pagiging truck driver ba may pathway na pagiging PR dito sa Canada? Yeah, I think so kasi yung truck driver ay essential dito. Okay? And marami ng mga truck driver na dumating dito, yung mga sponsored before from Pilipinas
kinukuha ng Manitoba. Ngayon, PR na sila. May mga sarili ng truck, may mga bahay na nakastable na. Nandito na rin ang kanilang pamilya. So, merong chance na ma-PR ka pag truck driver ka dito. Dahil kailangan yan dito sa Canada. Si Mar Tolentino, parang international movie ang aking pinapanood. Action and movie. Pa-shoutout naman from Nueva Ecija. Lagi akong nakasubaybay sa mga videos mo. Gusto ko din maging sanang truck driver dyan sa Canada. Si Dio Faith TV. Ito, nagbablog daw din to. Ito ay kumpare ni Nathan, yung nakasama ko before sa Virginia. Taga rito to sa Saskatoon. Shoutout sa mga taga Saskatoon. Idol pa shoutout, mabait na pare ko yan. Mentor pa. Inspired ako na maging truck driver dahil sa iyo. Yun nga lang, di pa pinalad sa road test at di pa natsambahan. Shoutout kay paring Jonathan Germo ng Saskatoon. Shoutout kay Dio at saka kay Jonathan Hermo dito sa Saskatoon. Yeah, yung class 1 nyo, alam mo, madali mo na lang makuha yan. Kasi kung talagang porsigido ka sa ginagawa mo, gusto mo yung bagay na ginagawa mo, kayang-kaya mo yan. Wala pang Pilipinong bumabagsak or hindi nakapasa nung kumuha ng class 1. Kaya kaya nila, kaya namin, kayang-kaya mo rin. So, sasagutin ko lang itong isa. Si Ern Servito. Kuya Mark, di ka pa ba pwedeng mag-heavy hauling? Kung hindi pa pwede, bakit po? At ano pong mga kulang sa'yo? Or ano-ano bang mga requirements para maging certified driver ng heavy hauling? Sana masagot sa next vlog nyo. Thanks po. Ay, salamat. So, ito yung 250. Walang refill? Alright. If you wanna add more, there's an extra charge as well. Another 250 again? Can I get you anything else? That's everything. Thank you. Check it. Yeah, thank you. So, kung pwede ba akong mag-heavy haul? Pwede naman mag-heavy haul pag i-request mo. Dadaan ka ng sa QLED, sa RGN. Gusto mo mag-RGN, gusto mo mag-heavy haul. But ang problema lang kasi pag heavy haul, gaya doon sa aming kumpara na si Griffith, ano siya yung, minsan matagal ang uwi. Tapos, ang tawag doon? Yung waiting time. Naghihintay ka ng oras. Lalo pag kasi ang karga mo, ang trailer mo ay ibang type ng trailer, no? Then, kailangan yung ikakarga nila pabalik ng Canada. Sulit din sila doon sa load, no? Hindi kagaya sa mga flat deck, step deck na anytime kahit anong ikarga pabalik ng Canada. So yun lang yung waiting time ng heavy load, lalo pag merong project dito sa Canada, yung mga sobrang laki. Lalo na kay parang Griffith, no? Yung talagang malaki. Hirap umuwi. Parang kailangan tapusin nyo muna yung project bago ka makauwi. Or kung makakauwi ka, konting ano lang. Eh, alam mo naman, meron akong malit na bata. Kung pwede nga lang 2 weeks lang ako mag-stay sa highway. Eh, how much more kaya kung sa heavy load? But anyway, kain tayo. Ang in-order ko ay lechon sulog. Yeah. Para mas makita ninyo. Para mas mainggit kayo. Yung sabaw ay 250. Pag naubos na, order ulit ng panibagong 250. $11.35 pa lang. Grabe, no? 250 ang sabaw. Sa Pilipinas, libre lang. Na-miss ko si Kevin. Si Pinoy Maniho. Si Manoy, taga rito. Pero, shoutout Manoy. Kaso lang, meron siyang activities ngayong 12, kaya hindi ko na siya inimbita na pumunta dito. Pero nag-imbita sa kanila na pumunta sa bahay nila. But too late na kasi gabi na. Ayoko rin mapuyat siya. Pag ganitong malamig ang panahon, ang sarap ng sabaw.
Lagyan ko na guys. Ang masarap na kainan ng mga ganito sa Winnipeg. Sino yung mga taga Winnipeg? Yung Mernas. Marami yung order nila. Dito ko kunting piraso lang. 2, 4, 6, 8. 8 piraso lang yung hiniwa. Malapit nang maglubat, no? Sarap yung sabaw. O nga pala, kanina galing ako sa yard. Marami akong nakausap ko yung safety and then yung HR ng Q-Line. Unahin natin yung safety. So tinatanong ko sila, sabi ko, paano bang qualified na na para mabigyan ng bagong truck? Hindi ako naghihingi ng bagong truck. Bibilisan ko lang to dahil maglulubat na siya. Hindi ako naghihingi ng bagong truck, but para sa mga driver na nandito sa Q-Line, kung paano makakuha ng new truck, no? So maraming factor doon sa pagkuha ng yung new truck, doon sa LITEX at saka sa miles na ginagawa mo every month. But sabi ko, kung sa miles kasi pag-uusapan, depende kasi yun sa dispatch kung gaano kalayo yung binibigay nilang load sa'yo, or meron kasing mga dispatch na merong mga paboritong driver. Kaya sabi niya, agree ako dyan, talagang merong ganyan. Yeah, totoo yan. Merong paborito, yung mga dispatcher dito, may mga paborito silang driver na, oh, kunin mo tong load nito, malayo to, magandang miles yan. Pero pag less ka na paborito, hindi ka masyadong paborito, so bibigyan ka ng mas malalapit na trip, no? So, yun ang tinitingnan nila, binabasihan nila para makakuha ka ng bagong truck at saka doon sa LITEX. Or minsan, sample, meron kang truck. Kasi merong truck ang Q-Line na darating this year, I think 16 na mga bagong truck. So kung meron kang truck tapos nasira ka, na-ditch ka, or yung truck mo kailangan it takes time na magstay sa workshop for a long period of time, so mabibigyan ka ng new truck. Pero kung doon, basihan doon sa mga miles, sa LITEX mo, sa performance mo, meron silang binabasihan. Okay? Pagdating naman sa pagdating sa hiring ng truck driver sa Q-Line, tinanong ko kung ano na yung mga qualification na kailangan ni Q-Line para makapasok yung driver. Wala kaming labiya dito. Hindi kami nag-hire ng outside ng Canada like Pilipinas or Saudi Arabia. Wala kaming labiya. Pero I think kung meron kang open work permit and then meron kang experience sa over-dimensional load, but itong pinakamasakit, mas mahaba na yung kailangan nilang experience. So kung wala kang experience, galing ka sa reefer, galing ka sa flat deck, papasok ka sa deck division, kailangan meron kang over-dimensional experience at least 1.5 year. Tumaas na yung standard nila ngayon. So now, parang mas mahirap makapasok yung mga Pilipino na gusto magtrabaho sa Q-Line. Isa din yan sa reason, dahil nga, tinanong ko rin yung safety. Maraming mga naka-line up na mga driver. Pero minsan daw, nakakakuha sila. Yung tinitingnan talaga nila kung sino yung qualified na pumasok sa Q-Line. Minsan nga, nakakakuha sila ng bulok yung bad driver. Sa kakapili nila, nakakakuha sila ng bulok or bad driver. Kaya ganun sila kahigpit ngayon sa kanilang hiring dahil nga may mga disgrasya kasi ang Q-Line. Merong mga natutumbang truck, may sumasabit na oversized load sa Amerika. Kaya sobrang higpit nila ngayon sa pagkuha ng driver, lalo na sa deck division. Pero I don't know sa bulk division, sa part nila Manoy or sa hopper, I'm not sure kung ilang years of experience yung kailangan nila para makapasok ka. Pero sa deck, kailangan at least meron kang 2 years.
Then galing na rin doon ako sa opisina. Nag-apply ako na aking vacation para sa after ISROD pagbalik ko ng Pilipinas. Babalik ako ng Pilipinas after ng ISROD. Naglulubat niya aking GoPro. May dala akong charger. Mamaya habang minamasahe ako, charge ko na siya. Kaya, sa mga nagtatanong kung meron kaming bakante sa Q-Line or helper, wala po. Hindi kami kumukuha outside ng Canada. Pero pag within Canada ka, nga, pag meron kang experience sa flat deck over-dimensional, tawagan mo yung Q-Line. Huwag nyo na akong tawagan. Si Q-Line nyo na direct agad. Hanapin nyo yung telephone number ni Q-Line sa Google. Ito masarap oh. Sayang yung 250 pag hindi mo inubos. Marami akong baon sa truck, but minsan masarap kumain talaga sa labas ng comfort zone mo. Maraming taba. Masarap dito sa lechong silog yung balat niya eh, crispy. Pasintabi po sa mga kumakain, sa mga kapatid nating Muslim. Meron pa akong 30 minutes na maghintay ng aking appointment time. Done. Hi. Magkano? Will be lechon talag and taba will be 26.03. 26? Pwedeng top? Yes, pa. Stuff it here. Would you like a receipt? Yeah, please. This one. Thank you. Okay, have a good day. Shop. Dito lang yung shop mo yan, oh. Sa right. Yun, oh. Nasa likod lang siya.
Relax. Relax Life Massage. Ito ba yun? Hi. I have a book appointment on 12:30. Mark. So, Since this is your first time here. Yep, I just want to have some of your information. Mm-hmm. Just one page. Just one page. Yes, including your insurance information. Okay. Well, how is it going to also fulfill it in the room? No, I know. Okay. Sakit kasi aking lower back. Kaya dito ako nag-book ng aking masahe today. Dahil papunta rin ako na Saskatchewan. So pag doon kasi sa Winnipeg, ginagamit mo itong Blue Cross. Ayaw na tanggapin eh. Magbayad ka, and then ikaw yung magpa-file doon sa resibo, sa online, para makaklaim ka doon sa binayad mo. Pero dito sa Saskatchewan, dinatanggap nila kasi Saskatchewan tong aking Blue Cross. So kailangan muna ako magpamasahe bago ako sasabak sa Ice Road. Kailangan ko lang siyang i-maximize itong aking benefits ng company. Kasi every year, panibago na naman yung mga dental, sa mata, sa masahe, ano pa ba yung kasama doon sa benefits ng Blue Cross or yung sa company. So pagkatapos ng Ice Road, masahe uli para siyempre galing ka sa bakbakan. So bago mag-Ice Road, masahe. Kasi yun ang kanta nga sa Hagibis, ingatan ang inyong katawan. Guys, Dad, napansin ko habang masahe, sarap ng masahe, talagang hard massage na wala yung sakit dito sa back, sa lower back ko. Talagang diin na diin yung siko nung therapist. And then hindi ko na malayan. Humihilik na pala ako. Tumutulo na yung laway ko habang binamasahe. Walang Diyo. Ramdam ko parang may ano dito, parang iba ang lasa. Yung pala, yung laway ko na. Kasi nakadapa ka ngayon. Kaya pala, sabi nung therapist, sabi niya, do you need tissue? Do you need tissue? Yung pala, kita niya, tutulog na lang. Lastik. Yung bang pagod tapos sarap ng tulong mo dahil sarap ng masahe sa akin. Kaya pala sabi niya, do you need tissue? Diyos ko. Gumagano. Kasi nakadapa ka, tapos may parang butas yan, di ba? Ganyan ka. Tutulog. Usang gala. Ayop na yan. Anyway, napakasarap sa pakiramdam. Parang na-relieve ako lahat sa aking sakit sa aking likod. Kasi may time talaga na sasakit. Parang may laway pa aking may laway pa yung aking bibig. Parang na-relieve yung nga. Parang na-relieve yung lahat ng sakit sa aking katawan. Sarap sa pakiramdam, luag. Magaan ang aking likod, gumalaw. Parang siya, yung parang sa Bisaya pa, kubol kay mong kan ba, imong mga kasukasuhan. Siko ang ginamit. Siko. Anak yung siko sa akong likod. Pagkalami. So ngayon okay na. So tapos na ako dito. Dadaan ako ng Tim Horton para magkape. Lobat na ako guys. Lobat na ako. And then kita tayo sa yard. For sure yung aking truck. Tapos na ngayon. So instead na tanggalin yung footbrush doon, binigyan ako ng opisina ng bago. Yeah, the best. Kaso lang ko, paano ko ba ito ikakamit? Inorderan talaga ako ng footbrush. That's nice. Uy, hala.
Hala, hindi pala kinabit to. Patay kayo. Bago ng windshield na, hindi pala kinabit to. Bahala kayo dyan. Ang gulo. Almost done na yung truck. Tapos na ako dito sa yard, napalitan ng windshield. Everything. Thank you, sir. Thank you.